Wow, the Blazers on the move again. As we expected, Drew Holiday will be traded. Pero sobrang lupet ng nakuha ng Portland. Ita-trade nila ito papuntang Boston Celtics. Tapos ang makukuha ng Blazers ay sina Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 Warriors first round pick at 2029 unprotected Celtics first round pick. Dun pa lang sa Robert Williams, sobrang solid. Only 25 years old. Pasok na pasok sa kanilang timeline. Tsaka nagigets ko yung pag-fill up ng roster nila. Pero bakit ngayon lang nagawa kung kailan wala na si Lillard? Though, it is brilliant kung paano yung turnaround ng kanilang roster sa departure ni Dame Time. Lahat positive notes, kudos to them for taking some time para pag-aralan yung mga right moves. Ayaw talaga nilang makipag-trade sa Heat. 'Di ba? Interested din sila kay Holiday. Pero saan dinala ng Blazers? Sa mga East rival ng Heat. Si Lillard sa Bucks, tapos si Holiday sa Boston. Mga pangdiin. Wala ding balak ang Portland na i-keep si Malcolm Brogdon. So, iti-trade naman nila ito sa contender, tapos kukuha ng young piece or draft pick na maganda. Pero for sure, sa East nila ito ibibigay. Don't expect na sa mga West. Ayaw ng Blazers na maging problema nila in the future yung ginawa nila. Kumbaga, kung binigay nila si Lillard o si Holiday, kita-kit sa finals, hindi yung pahihirapan din sila sa West. Siguro si Malcolm may chance sa West, pero yung dalawa, dun talaga sa East yun. Gusto ko lang isingit dito yung reaction ni Joel Embiid sa trade. This off-season is wild. Wild talaga, be. Walang gustong kumampi sa'yo ngayon. Baka sisihin mo kapag post-game eh. Di ba? Meron din naman kayong Danny Green na babalik kasi close friend mo. Masyado kang Kami nga dito na Hawks fans, chillax lang. Pero honestly, mga be, ang hirap na ng East. #true to Atlanta. Going back to the trade, yung clear winner is yung Bucks with Dame. Pero yung team na mapupuntahan ni Drew Holiday will really up their chances. Nawalan sila ng Marcus Smart pero napalitan naman. Oo, kay Smart yung award, pero Drew is more elite defender for me. Si Smart kasi more on hustle, intensity, yung kakatawanin ka talaga. Kaso lang, nagre-reklamo kapag clutch time. Si Holiday naman more complex, he reads the offense. Kumbaga, defensive basketball fundamentals yung gumagana. That's why he is more elite and for me again, a better defender and will turn things around sa kanyang lalaroan. Masasaktan lang yung bench ng Celtics. They've lost their interior defender tsaka 6th man of the year. Malaki yung wound kung mawawala sa bench is 6th man of the year. Meaning sobrang importante niyan. Solid na yung starting unit nila. Projected will be Holiday, White, Brown, Tatum, and Porzingis. Pero yun nga, they've lost a lot of pieces sa kanilang run. Kapag injured nga si Williams, grabe yung effect sa Boston. It's like merong free lane to the hoop yung mga kalaban. Nasaktan sila, pero this trade made them better. Pero kayo ba, anong tingin nyo sa trade na to? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye.